Hello mga ka-guys, ako nga pala si Moxie, ang inyong manggagamot or manggagamox. Yan, magkukwento lang ako sa inyo dito kasi nagtanong si Kuya, no. Ang tanong dito ni Kuya ay, ask ko lang po, paano kung yung kumukulam ay namatay na, pero yung epekto po ng kulam ay gumagana pa rin. Mawawala po ba yon? Para po sa akin, sa na-experience ko, is yes. Yes! Kasi meron din isang bagay na sumpa, no? Sinumpa talaga. Sinumpa po yan. So hanggang kamatayan nun, nandyan pa rin yan, yung kulam ninyo or yung sumpa. Kasi po, hanggat hindi nila kayo nakukuha o hindi nila kayo napapatay, gumagana pa rin yan. May isa po kaming nagamot, no? Which is hindi naman siya nagpagamot. Pumisita lang siya sa bahay namin, no? Girlfriend siya ng kaibigan ko. Ngayon, sabi nitong partner ko in life, check mo nga siya. Parang meron eh. Ewan ko, nakakaramdam din yata ito kasi siya. Chinek ko, no? Chinek namin, no? Ay, di pala ako, si Utol pala check nun, si Utol Jojo, no? Si Francis magtisisisim, nakagwapo yan. Yun, chinek niya, oh, kung sino yung gumagambala sa tao na to, pasok. Yung babae na yun pala, kwento ko lang sa una pala, yung babae na yun, hindi niya alam yung gagawin sa kanya. Ano siya no? Taga Mindanao ba? Mindanao po, Davao. Sa probinsyana, isa siyang ibang religion po siya, no? Hindi siya Catholic, hindi siya, no? Pero nagpatry siya, kasi sa lugar nila, sinusubukan din yung ganyan, sabi niya sa akin, sabi niya sa amin, ano yan, itlog? Yung itlog daw, ano yun? Ay, hindi kami itlog, no? So sige, pinaupo siya. Magpa-pray lang kami ha. Pero syempre yung pray, itinawag kung sino yung gumugulo sa kanya. May pumasok, no? Ayun, sino yung pumasok? Ayoko sabihin eh. Pero kamag-anak niya. Kamag-anak po niya. Tito niya. Sabihin ko na, wala lang pala ako sinabing pangalan eh. Tito niya po yung pumasok. Yung tito niya na yun, nagulat din. Sabi ba't ako nandito? So nagulat siya, ba't siya nandun? Bakit siya namin na itawag? Ba't siya natawag? Ba't siya napasanib sa katawan na yun? Nagtataka siya. Eh syempre, kaya ka napatawag dyan. May ginawa kasi sa tao na to. Anong ginawa mo? Sabi niya, patay na ako, ba't ako nandito? Kahit siya hindi niya alam. Hindi niya alam na kahit patay na siya, pwede siyang matawag. Depende sa tumatawag rin siguro yan, no? Depende rin po siguro sa tumatawag o sa nanggagamot kung hanggang saan yung kakayahan, ano po. Feeling ko ganun din yun eh. Sa level ng tumatawag o sa level ng nanggagamot. Nagpapasanib, nagpapasampay. So nagulat din talaga siya kung ba't siya natawag. So ngayon sabi niya patay na daw siya. So ilang taon ka na namatay, ganito nagsabi siya ng edad. O, tanggalin mo yung nilagay mo dyan. Tinanggal niya. Yun pala, nung bata pa siya, yung may katawan na yun na ginagamot namin, nire-rape pala siya nung bata siya. Diba? Alam mo yun? Bali may sumpa. Yung tao na yun, namatay sa edad na, for example lang sa edad na 27 years old o 30 years old, namatay siya nun. Tapos yung nanay nung ginagamot namin, namatay din ng 30 years old. Yung tatay, namatay din ng 30 years old. So, ang nangyari, nilagyan siya ng sumpa ng tito niya. Which is may sakit na pala siya na hindi namin alam. Hindi rin alam nung jowa niya. May alam na nung jowa niya, may nararamdaman. Pero yung sakit na yon hindi tumitigil. Nagkakaroon siya ng regla na tuloy-tuloy na walang tigil. Minsan 2 months, minsan 3 months, minsan nawawala, minsan bumabalik. So may tanong sa isip niya, alam niya may PCOS din siya, no? Pero sumpa siya, nilagyan siya ng sakit. So ang nangyari, pinaalis namin, pinapagpag niya lahat. Tapos nagtataka siya, ba't siya nahuli doon? Kumbaga, shock din ako kasi nagtataka yung patay, no? Ba't siya nahuli? Pinag-aaralan ng isip ko, bakit? So yun yung tanong na yun, nahuhuli
sila at naiiwan yan. Basta mayroon kayong sumpa o nakulam kayo. Ano po, naiiwan yan. Ngayon, nung natanggal na yun, edi okay na. No? Ang ginawa namin, siyempre patay na yun. So, ginawa namin, pinatay ulit namin siya. Kasi, once po na gumawa kayo ng kasamaan ng kulam o barang, lahat ng witchcraft, sobrang sama, marami kayong inagrabyadong tao sa mundo na to. Sigurado ako, 101% pag namatay kayo, diablo kayo. Dati kayong tao ngayon, kung namatay kayo, diablo po kayo. Demonyo kayo. May sungay kayo, may katungkulan kayo sa ilalim. May katungkulan kayo. Sure ako dyan. Kung may kinalaman kayong taong masama, na talagang masama, may ranggo yan sa ibaba pag namatay. No? Mahirap dun. Hindi natin masasabi. Pero alam natin yun. Nasusulat yan na mahirap dun. So, ngayon, eto na. Nagising na yung pasyente. Hindi kami makalapit pagdilat. Shock na shock siya. Umiiyak siya. Kasi nakita niya daw. Sabi niya, bakit ko nakita yun? Sabi ko, sino ba yung nakita mo? Sabi niya, patay na yun eh. Patay na yun. Eh, sino ba yun? Ayaw niya kami lumapit mga lalaki. Ayaw niya kami lumapit ng mga lalaki. Kahit boyfriend niya, ayaw lumapit sa kanya. Kasi nga nakikita niya yung mukha ng taong nang rape sa kanya, nang gahasa sa kanya. Alam niyo yung traumatized, yun yung nangyari. Lahat ng tingin niya ng tao na lalaki, kamukha nang nanggahasa sa kanya. No? Ngayon, si partner ko yung lumapit, babae. Nakausap niya. Nag-usap sila. Yan, medyo namasmasan siya. Pero nanginginig siya sa takot. Ang sabi pa sa kanya, ang sabi nung manggagamot doon sa amin sa lugar, doon sa, Tapa ba o Mindanao? Ang sabi sa akin, tumawid lang daw ako ng dagat at mawawala na tong sumpa na to. Pero bakit andito pa rin? O yun yung sabi sa kanya. Kasi hindi tinanggal, hindi nakausap o hindi kinalaban yung gumawa sa kanya. Sabi-sabi lang, ganito lang gagawin. Pero dapat doon, tinatapos, no? Pinapatalis. Pinalagay mo, paalisin mo. Ganun po, after nun, mga ilang araw, o after nun nangyari na yon, nagulat din siya talaga. Shock siya, pulang-pula yung mata niya, iiyak siya, hagulgul siya sa iyak. Kasi naalala niya, nakita niya yung mukha, ganito daw kalapit, habang nakasanib sa kanya, habang nakapikit siya, habang nandun siya sa domain namin, no? May domain kasi kami na pinupuntahan na pagka napasanib ka, magpupunta kayo sa domain namin. So yun po. Yun, mga ilang araw, ilang months, tinanong ko siya, kamusta ka na? Dumudugo pa ba yung ano niya? Dinudugo ka pa ba? May masakit pa ba sa ano? Nawala na raw yung pananakit ng balakang niya, yung likod niya, tapos yung dugo, umaayos na paunti-unti. So ako, masasabi ko sa inyo, ano kwento ko sa inyo, experience yan. Experience po namin yan, no? Ngayon, kung nakaka-relate kayo sa ganyang sitwasyon, kung may ganyan kayo, nasumpa, o matagal na, o meron man kayong pinagamutan na manggagamot na natatalo, namamatay sila, subukan nyo po kami, dalhin nyo po sa amin, try nyo lang, tutulungan namin kayo, huwag kayong matakot na baka hindi namin sila kaya, ganon. Pumunta po kayo, subukan nyo po. Ito pong kwento na ito, totoo po, base po sa totoong nangyari sa buhay ko yan. Wala akong magagawa kung mag-iimbento ako dito, yun po, no? Yun, kung nakaka-relate kayo sa kwento na yan at may kahalintulad sa nararamdaman ninyo, pumunta kayo sa amin sa Kubo Gamutan 1 to 6 PM Friday at Saturday. Wala po itong bayad, ano po, wala pong bayad. So yun lang po, ako po ulit si Moxie, ang inyong manggagamot. Ayan. Huwag po kayo mag-alala, mabait po ako manggagamot.